Isa pang kaso na naging usap-usapan noong 2022 ay ang pagkamatay ng isang therapist ng Cagayan Valley Medical Center matapos na matagpuan ng naaagnas na nitong katawan sa loob ng paupahan sa Tuguegarao City. Health worker na napaulat na nawawala natagpuang patay sa kanyang tinutuluyang apartment sa Cagayan. Nakatutok Ivy Hernando. Sa isinagawang investigasyon at follow-up operations ng mga pulis, ay agad din namang nahuli ang may sala. Paano nga ba sinapit ng 27 years old na si Maria Jennifer Suset Oñate ang masakit na katapusan? Sino ang salarin at bakit nito nagawang paslangin ang isang mabait at walang kalaban-laban na si Jennifer? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Jennifer ay pinanganak noong July 25, 1995 sa Gataran, Cagayan. Lumaki si Jennifer na punong-puno ng pagmamahal mula sa mga magulang at kapatid. Kaya naman taglay din nito ang magagandang katangian sa kanyang paglaki. Inilarawan nila si Jennifer na isang mapagmahal at magalang na anak. Mula pagkabata, magdalaga at tuluyang bumuo ng sariling pamilya, ay hindi nito binigyan ng problema ang mga magulang. Palakaibigan din si Jennifer, kaya naman marami ang mga nakakakilala dito sa kanilang bayan. Mahilig itong magkwento at masayang kasama. Nang nasa tamang edad na, ay nagpakasal ito sa asawang si Renz at biniyayaan sila ng anak na babae. Ayon sa kanyang asawa ay maalaga ito at sobrang mapagmahal na ina, bagay na kahit kailan ay hinding-hindi nila makakalimutan. Kahit noong kabataan pa lamang ni Jennifer ay marami na itong pangarap sa buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Noong una ay pangarap ni Jennifer na maging doktor, pero dahil sa walang sapat na kakayahang pinansyal, ay nag-enroll ito sa Cagayan State University Andrew Campus at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Respiratory Therapy. Nang makapagtapos ay agad din naman itong natanggap bilang respiratory therapist sa Cagayan Valley Medical Center. Ang kanilang tinitirhan sa Gataran hanggang Tuguegarao ay may layo na 75.8 kilometers. At kung magta-travel ka sakay ng pampasadang mga bus, ay aabuti ng halos 2 oras. Kaya naman kahit na mahirap, ay pinili ni Jennifer na maupahan sa isang boarding house sa Tumagil Street, Tuguegarao City. Ang kanya namang asawa na si Renz ay naiwan sa Gataran na siyang nag-aalaga sa kanilang anak at doon din nito nagtatrabaho. Umuwi lamang si Jennifer sa kanila tuwing day off o kaya naman ay ang asawa at ang anak ang nagtutungo sa kanya sa Tuguegarao. Maayos naman ang kalagayan ni Jennifer sa inuupahan at mas naging panatag pa nga ang loob ng asawa dahil sa ang mga umuupa sa karatig ng mga silid sa paupahan ay mga kasama din nito sa trabaho sa Cagayan Valley Medical Center. Mula na magtrabaho sa malayo ay palagi namang nag-uusap ang mag-asawa sa cellphone, mapa-messages o video call. Lagi nilang ina-update ang isa't isa sa mga ginagawa nila sa araw-araw hanggang sa magpahinga sila sa gabi. Kaya naman ganun na lamang ang pag-aalala ni Renz nang bigla na lamang itong hindi makontak at hindi rin mag-reply sa kanyang mga messages. Ayon kay Renz, ay huli niyang nakausap ang asawa noong Sabado ng gabi ng April 23, 2022. Dapat sana itatawagan niya pa ito bago matulog, subalit hindi na ito sumagot sa pag-aakala na nagpapahinga na ito ay nagpahinga na rin siya. Kinabukasan ni muli niya itong tinawagan, subalit hindi na ito makontak. Hindi na rin ito nagre-reply sa kanyang mga mensahe. Bagay na talaga namang katakataka dahil nakasanayan na nilang mag-asawa ang pag-uusap sa umaga bago ito pumasok sa trabaho. Mas lalo pa nga siyang nag-alala nang makatanggap siya ng messages mula sa pinapasukan nito at tinatanong kung umuwi ba si Jennifer ng Gataran dahil sa hindi ito pumasok sa trabaho. Hindi rin ito nagsabi sa mga kasama kaya naman walang pumalit sa shift nito. Dahil dito ay agad na bumiyahe si Renz mula Gataran patungo sa Tuguegarao para personal na alamin kung ano ang nangyari sa asawa. Si Mr. nagtaka ngayon, bakit nagtatanong si coworker na hindi pumasok at nagtatanong kung nakauwi na sa kanila. So yan na yung dahilan para pumunta si husband niya sa Tuguegarao City at i-check yung sitwasyon ng misis niya. Subalit pagdating niya sa inuupahang kwarto nito ay sarado ang silid at walang tao sa loob.
Nagpost na si Renz ng panawagan sa social media sa kung sino ang maaaring nakakita sa asawa. Agad niya ring inireport ang pangyayari sa mga pulis sa Tugigaraw na agad namang nagpadala ng mga tao para sa paghahanap. Subalit bigo sila na matagpuan si Jennifer hanggang sa makatanggap sila ng tawag noong April 25, 2022 tungkol sa masangsang na amoy na nagmumula sa katabing silid ng nawawalang therapist. Agad silang nagpunta sa lugar, walang tao sa loob ng silid kaya naman ay pinabuksan nila ito sa caretaker ng paupahan. Pagpasok pa lamang sa pintuan ay sinalubong na sila ng nakakasulasok na amoy. At mula sa ilalim ng kama ay dito na nga nila natagpuan ang naaagnas ng katawan ng nawawalang si Jennifer. Nakabalot ito ng karton at blanket. Wala itong suot na damit sa ibabang bahagi ng katawan, kaya naman malakas ang kutob nila na biktima ito ng panggagahasa. Maliban sa katawan ay nakuha din nila mula sa ilalim ng kama ang suitcase na pagmamay-ari ng biktima na naglalaman ng mga gamit nito at ang saplot nito na pang-ibaba na may mga mantsa pa ng dugo. Agad nilang inalam ang pagkakakilanlan ng mga taong nangungupahan sa silid at napag-alaman nila na ang nangungupahan doon ay katrabaho ni Jennifer sa Cagayan Valley Medical Center at ka-live-in partner nito na si Wilfred Carudan. Wala doon ang dalawa, ayon sa nakuha nilang report, ay nakalive sa trabaho ang babae at umuwi ang mga ito sa Gonzaga, Cagayan. Agad na nakipag-coordinate ang mga pulis ng Tugigaraw City sa mga pulis sa Gonzaga. At sa pinagsamang pwersa ng dalawang stasyon, ay agad na naaresto ang suspect na si Wilfred Carudan. Maayos naman itong sumama sa mga pulis at sa police station ay inilahad dito ang buong pangyayari. Ayon kay Wilfred Carudan, ay malimit niyang makita ang biktima dahil sa magkatabi lamang ang inuupahan nilang silid. Panggabi ang duty ng live-in partner niya sa ospital, kaya naman sa gabi ay siya lamang naiiwan sa bahay. Ayon sa kanya, noong gabi na mangyari ang krimen, ay galing siya sa isang okasyon at napasarap ang kanilang inuman. Gabi na nang magdesisyon siya na umuwi. Pagdating sa inuupahan ay hindi siya pumasok agad sa loob ng silid. Sa halip ay umupo siya sa labas at nagsindi ng sigarilyo. Habang naninigarilyo ay nakita niya mula sa bintana ang biktima na noon ay nakasuot lamang ng nighties at naghahanda na para sa pagtulog. Dito na niya pinasok ang kawawang biktima. Ayon sa kanya, ay ginahasa niya ito bago niya ito pinatay sa pamamagitan ng pagsakal. Matapos ang ginawa ay inilipat niya ang katawan ni Jennifer sa kanilang inuupahang silid. Ibinalot niya ito ng bedsheet at karton bago itinago sa ilalim ng kama. Para pagmukhain na umalis ang biktima, ay kinuha niya ang mga gamit nito at itinago niya rin sa ilalim. Ayon pa sa kanya, para hindi maamoy ng kinakasama ang masangsang na amoy galing sa biktima, ay nag-spray siya ng pabango sa kanilang silid. Ayon kay Wilfred, ay balak na sana niyang sumuko sa mga investigador na una nang nagtungo sa paupahan at naghahanap kay Jennifer. Subalit nag-alala umano siya para sa kinakasama. Baka madamay ito sa kanyang ginawa. Sakto naman no nakapag-leave na ito sa trabaho, kaya naman umuwi muna sila ng Gonzaga. Nabanggit niya kasi na initial report ang ating medical legal, yung sa ulo may tama at saka sa may leeg ay may trauma sa kanyang genitals. Nabanggit niya kasi na talagang ginamit niya, ginahasa niya. Yun yung term niya. Ang ginawang pag-amin ng suspect ay tumugma naman sa resulta ng isinagawang autopsy sa katawan ni Jennifer. Base sa resulta ng autopsy na ginawa ni Police Lieutenant Colonel Elizardo Daileg, ang chief ng Santiago City Forensic Unit, si Jennifer ay namatay sanhi ng asphyxia by manual strangulation o pagsakal gamit ang mga kamay, at positibo din na ito ay ginahasa. Dahil dito, ay opisyal nang sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay si Wilfred Carudan sa Prosecutor's Office ng Tugigaraw City. Sa kasalukuyan ay nasa loob siya ng piitan at pinagbabayaran ng kanyang ginawang kasalanan. Bagamat nakamit ng pamilya ang hustisya, ay hindi pa rin ito maiibsan ng sakit na naidulot sa kanila ng pangyayari, lalo na nga sa naulilang anak ni Jennifer. Sa murang edad ay nawalan nito ng ina na mag-aalaga sa kanya. Nawalan nito ng ina na masasabihan niya ng mga bagay na tanging mga kababaihan lamang ang nakakaintindi. Para sa pamilya ay kulang ang parusang habang buhay na pagkakakulong sa ginawa ng suspect. Ayon sa kanila ay dapat lamang na magdusa ito sa ginawa.
Sa ganitong mga pangyayari ay hindi mo masisisi ang iilan kung bakit pabor sila sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa ating bansa. Bagay na matagal nang pinagtatalunan ng marami. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.